glory and thanksgiving. Tayo dumulog sa mga salita ng Diyos. At nais kong bumasa ng dalawang accounts sa book of unay sa Book of Acts, chapter 26, at mamaya ay sa Book of Colossians, chapter 1. Pero punta muna natin ang Acts 26, verse 17. Verse 17 and verse 18, ito ay statement, pangungusap ng ating Panginoon kay Apostol Pablo nang siya ay tawagin. At ito ay kanyang patotoo sa kay Haring Agripa nang siya ay tumayo sa kanyang harapan. Verse 17, sabi nito, rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes so that they may turn from darkness to light, and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Colossians chapter 1 verse 13. Sabi rito, for He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Everybody say amen. Purihin ng Diyos, mahako po tayo sa oras na ito. At gandang gabi sa bawat isa atin at pagbati po sa pangalan nating Panginoon, pagbati rin sa ating mga kasama natin, mga panauhin at ilan ay almost mga Thursday ay nakasama natin sila. So, salamat sa biyaya ng Panginoon at welcome po patuloy kayo sa maliit na gawain ng Panginoon. So, sa oras na ito ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipan at ito ay sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon ay ating tulungan tayo ng Panginoon na mapagtanto, mapagunawa ang kanyang mga salita at naniniwala ako na ang kaunawaan ng mga salita ng Diyos ay hindi ito sa ating karunungan o talino na meron tayo, kundi ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naalala ko ang isang eunuch galing sa Jerusalem at papauwi na ng Ethiopia at siya ay nagbabasa ng kasulatan ni aklat ni Isaias at habang binabasa niya hindi niya maintindihan. Ngunit ang banal na Espiritu ay nangusap kay Felipe na siya ay sumakay at sumama doon sa eunuch na ito at kanyang ipaliwanag ang mga salita ng Diyos. So, sometimes mga kapatid ay hindi man direkta ang Espiritu ng Diyos ay nagpapaliwanag sa atin, pero may mga pagkakataon na siya ay gumagamit ng mga tao, mga ngaral ng salita ng Diyos na sa pamamagitan ng ganitong bagay ay mapag-unawa natin ang mga salita ng ating Panginoon. Praise God. No, so sa oras na ito ay nais kong bigyan ng pansin sa inyo, sa gabing ito ang isang paksa at ito ay may kinalaman sa ang title na aking bibigyan ng pansin is Transferred from the Dominion of Satan to God. Transferred from the dominion of Satan to God. Ito ay ang paglipat mula sa yung salitang dominion ay kingdom or kaharian. Ang paglipat mula sa kaharian ni Satanas tungo sa kaharian ng Diyos. Yan po yung eksaktong bagay. Medyo mahaba lang sana yung title pero pinaikli ko. Pero ang gusto kong pagbigyan natin ng pansin is transfer from the kingdom of darkness to the kingdom of Jesus Christ.
So yun yung bagay natin bibigyan ng pansin. Now, pahintulutan nyo na pakita ko ang ilang mga bagay. Kung babalikan natin ilang libong taon nang nakalipas, sabihin natin ilang libong taon na nakalipas, or kung tatayin natin ang kasaysayan, sabihin natin na sa around 500 years or 600 years bago ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ay naihula na po sa banal na kasulatan, or ito ay naisulat na at naitala na sa pamamagitan ng isang panaginip ng isang hari patungkol sa pagdating ng isang panibagong kaharian dito sa ibabaw ng lupa. Kung aking bibigyan sa inyo ng pansin na aklat ng Daniel chapter 2, sa Daniel chapter 2 ay pinakita ang ganitong pangungusap, para bigyan kayo ng background sa Daniel chapter 2, ay ito po ay panaginip ng isang hari na nagngangalang Nebuchadnezzar, at dahilan ang kanyang panaginip ay nakalimutan niya, at nang kanya itong makalimutan ay pinatawag niya ang mga wise men doon sa lugar ng Babylonia na siyang modern day Iraq ngayon, sa ating panahon ngayon, yung dating Babylonia ay siyang Iraq sa ating panahon. So sa panahon yon ay ang haring ito ay nagkaroon siya ng panaginip na pabahala sa kanya, at ang isa pang bukod ng yung panaginip na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkabahala, dahilan ito ay napakahalaga. Pero ang suliranin ito ay kanyang nakalimutan. So nang makalimutan niya ito, ay lahat ng mga pantas sa kanyang kaharian ay hindi kayang isaysay ang panaginip na nakalimutan. Yun yung pinakamabigat na challenge sa panahon yon. Isasaysay nila ang panaginip na nakalimutan at i-interpret nila. So, it's so easy to interpret a dream, but hindi napakadali na saysayin ang panaginip saka ito interpret. So, yun yung challenge ng panahon yun. So, walang isamang mga pantas ang kayang gumawa nito. Pero mga kapatid, ang Diyos, merong siyang propeta sa lugar doon, at ito'y ang pangalan na si Daniel. At ang lalaking ito ay nagsabi doon sa hari, at sabi niya sa hari, so binigyan sila ng ilang panahon, si Daniel ay nanalangin, at to cut the story short, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin at ipinahayag kay Daniel sa pamamagitan din ng panaginip, ang panaginip ng hari na nakalimutan. At hindi lamang yun, kundi pati ang interpretation ay ibinigay ng Panginoon sa kaniya. So nang si Daniel ay humarap sa hari, siya ay nagsabi, mahal na hari, ang iyong panaginip at ang iyong kahilingan ay hindi kaya ng sino mang pantas dito sa kaharian, ngunit merong Diyos sa langit. Yun yung pinakilala ni Daniel sa panahon yun. So pumunta tayo sa dulo na lamang ng interpretation, dahil hindi naman yun ang ating bibigyan ng pansin. Gusto ko lamang ipakita, ang verse 44 ay nagpakita ng ganitong bagay. Sabi na, sa wikang Tagalog, sabi niya, sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya o iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito, at siya'y lalagi magpakailan-kailan paman. Now, ang tinutukoy po ng interpretation ng panaginip ng hari na in-interpret ni Daniel, dahilan ang nakita po doon sa panaginip, yung panaginip na yun ay ang pagpapalit-palit pala ng kaharian.
Mula sa Babylonia ay magkakaroon ng pagpapalit ng mga kaharian. Darating ang Persia, darating ang Greece, and darating ang Rome. At alam natin mga kapatid, at sabi rito, pagkatapos na sa panahon ng Roman Empire, at na pinakita niya ang kalalagayan, yun ay pinakita. Sa verse 43, patungkol sa kalalagayan ng Roman Empire, pero sabi niya, pagdating sa verse 44, sa kaarawan ng mga haring yaon. So ibig sabihin, ang tinutukoy dito, sa panahon ng Roman Empire. At alam niyo ba mga kapatid, kung kailan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, siya ay pinanganak sa ilalim ng Roman Empire sa panahong yun. So, pinakita rito, sa mga kaarawan ng haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian. So, pinapakita rito na sabi niya, in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed. Ang Diyos sa sangkalangitan ay magtatatag ng kaharian. Dahilan mga kapatid, ang Diyos ay merong kaharian sa langit. At alam niyo ba na dito sa mundong ito, dito sa ibabaw ng mundong ito, whether we like it or not, whether we agree or not, alam niyo ba na ang mundong ito ay nasa ilalim ito ng domain o dominion ng kaaway. Nasa ilalim ito ng dominion ni Satanas, ng kaaway, ng dahilan ng ang unang lalaki at babae na mag-asawa na si Adan at si Eva ay mahulog sa pagkakasala. Mula noon ay napasakamay ng kaaway ang mundong ito at siya na ang nag-rule dito sa ibabaw ng mundo. Although ang Diyos na nasa sangkalangitan ay merong control sa lahat ng mga bagay, pero pinahintulutan niya dahilan sa ilang mga merong ayon sa kanyang layunin. So, kung titingnan natin mismo ang ating Panginoong Hesus, alam niyo ba nang dumating, nang ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, ay isang panahon nang siya ay sabihin natin at the age ng 1 or 2 years old, merong dumating doon sa Jerusalem na mga hindi po mga hari na lagi nating naririnig sa awit, merong 3 haring nagsidalo, pero actually sila po ay mga magi, mga lalaki na may karanungan na bumasa ng mga nangyayari sa sangkalangitan. It's either they are astronomers, may knowledge sa astronomy and astrology. Meron silang ganitong knowledge. At pagdating nila doon sa Jerusalem, ang kanilang tanong doon ay sabi niya, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? So yun yung kanilang tanong. At nang marinig ito ni Herodes na siyang hari sa panahon yun, siyang hari na inilagay ng Roman Empire doon sa Jerusalem, ay na hintakutan sila dahil bakit merong haring ipinanganak? Merong haring pinanganak samantalang siyang hari sa panahon yun. Kaya ang sabi niya doon sa mga magi, sabihin nyo kapag nakita nyo siya, balitaan nyo ako, pero at sabi niya, at ako man ay sasamba, pero yun ay kanyang pagkukunwaring pangungusap. Pero ang buong katotohanan ay kapag nakita niya yung bata na ipinanganak, ay kanyang ipapapatay. So that's the reason nang makita ng mga magi ang ating Panginoon, at is, si Jesus sa kanyang kabataan, ay nang sila'y umuwi, hindi na sila bumalik kay Herodes. At pagkatapos ng panahon yun, nangyari yung sinabi ng kasulatan na pinapatay ni Herodes ang lahat ng mga
bata doon sa lugar ng Bethlehem. Yung age 3 years old, if I'm not mistaken, pababa, ay pinapatay niya para matiyak niya na walang haring ipinanganak. Pero by the grace of God, bago pa ideklara ni Herodes ang ganitong order ng pagpatay sa lugar ng Bethlehem, ang Diyos nagsugo ng anghel kay Maria at kay Joseph at sila ay tumakas sa Egypt. At sa panahon yun, then after nang sila makatakas, ipinapatay ang lahat ng mga bata. So, ngunit ng ating Panginoong Hesus ay lumaki na at nang siya ay nabautismuhan na ni Juan Bautista sa tubig, sa Matthew chapter 4 verse 17, ang ating Panginoon ay nangusap ng ganitong bagay. Sabi rito ng verse 12 ng chapter 4 ng book of Matthew 4 verse 12. Nang si Jesus, nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip at umuwi siya sa Galilea. At iniwan niya ang Nazareth at siya ay pumunta sa lugar ng Capernaum sa gawing bahagi ng dagat sabay sa region ng Zebulon at Naphtali. Then verse 17, sabi nito ng verse 17, at sabi niya, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, ibig sabihin na ang fulfillment ng tinatawag na ang Diyos ay magsaset up ng kaharian dito sa ibabaw ng lupa ay ang fulfillment nito ay ang pagdating ng ating Panginoon na siyang hari. Na siyang hari ng kaharian ng Diyos. So, tingnan lamang natin muna ang ganitong bagay. So sabi niya, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. So, dumarating ang kaharian ng langit. So, siya ay magtatayo o magsaset up ng panibagong kaharian at ang kaharian ito ay ang kaharian ng langit ay ilalagay dito sa ibabaw ng lupa. At sa ganitong bagay, dahilan, alam nyo, kagaya ng sinabi ko kanina, dito sa ibabaw ng lupa ay ang nag-rule dito ay walang iba kundi ang kaaway, si Satanas. Whether we like it or not, dahilan nasa kanya ang ganitong klaseng dominion. And look what happened to this world. Anong nangyayari sa mundong ito? Anong nagaganap sa sanlibutan? Nariyan ang patayan, nariyan ang ilang mga bagay, kasamaan at ilang pang mga bagay. So lahat ng ito ay sa pamamagitan ng impluwensya ng demon spirit dito sa ibabaw ng sanlibutan. So para bigyan tayo ng linaw sa ilang mga bagay, gusto kong tingnan natin ang ilan sa mga talata na pwede nating bigyan ng pansin. Pansinin ninyo ang usapan ng ating Panginoong Hesus at ni Satanas. Sa aklat ng Lucas chapter 4, sa verse 5 and verse 6, ang ating Panginoon ay alam natin na siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi at siya tinukso ni Satanas ng 3 klaseng pagtukso. At dito na lamang sa verse 6, sa verse 5 and verse 6 ng chapter 4, ay dinala siya, binigyan o sinabi ni Satanas dito sa verse 2, sa 40 araw siya'y tinukso ng dyablo at siya'y hindi pa kumakain ng anuman at siya'y nagutom. At sabi rito sa sumunod na pangungusap, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ngunit sagot ng ating Panginoon, nasusulat ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Verse 5. Sabi ng verse 5, at
iniakyat pa niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. So pinatanaw sa kanya dinala siya sa mataas na dako at pinatanaw sa kanya ang kagandahan sabihin natin, ang kagandahan ng mundong ito, ang kanyang kalawalatian at ilang pang mga bagay. Na sabi niya, pinakita sa kanya sa ilang saglit na panahon. At ang sabi ng verse 6, sabi niya, at sinabi sa kanya ng dyablo, ito yung Satanas, na sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kalawalatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. So makikita natin na malinaw na sa kasalukuyan, kahit pa man sa panahon ng ating Panginoon, ay pinapakita na ang kaaway ang siyang merong rule, na siyang nagro-rule dito sa ibabaw ng mundo, sa ibabaw ng sanlibutan. So, at siya ang nagpapatakbo, siya ang nasusunod, siya ang ruler ng sanlibutan ito. At ang sabi ng kaaway sa ating Panginoon, sabi niya, lahat ng yan na ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay luluhod sa akin at yuyukod at sasamba ka sa aking harapan. Ngunit ang ating Panginoon ay nagsabi siya sa verse 7, sabi niya, sa verse 7, therefore if you worship before me, it shall be yours. Sapagkat ito'y binigay sa akin. Ito'y, sabi sa verse 6, for it has been handed over to me. Ibinigay ito sa akin. At ito'y ibibigay ko sa kanino ko man ibigin. Well, alam niyo ba, kung kayo ay nakakarinig ng ilang mga bagay, may mga tao na nagagawa nilang ibenta ang kanilang kaluluwa kay Satanas para lamang sa kasikatan, para lamang sa kayamanan, para lamang sa ilang mga bagay. And that's true, mga kapatid, dahilan ito ay mismong ini-offer ng kaaway sa ating Panginoong Hesus. Kung siya ay sasamba sa Panginoon, lahat ng yan ay ibibigay sa Kanya. But, merong kapalit at the end of the day. So, makikita natin dito sa ganitong bagay, kung ikaw ay sasamba sa aking harapan, lahat yan ay magiging iyo. Ngunit sabi ng ating Panginoon, nasusulat, wala kang ibang sasambahin kundi ang Panginoong mong Diyos lamang at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Yan ang sagot ng ating Panginoon. So therefore, makikita natin na ganito ang setting. So, alam natin mga kapatid, yan ang mundo na ating kinaroroonan ngayon. That's the kind of world we're living in now. So, tingnan niyo pa ang ilan sa pangusap ng ating Panginoon. Sa bandang huli ng kanyang ministeryo, bago ang ating Panginoong Hesus ay mabayubay sa cross at ibigay niya ang kanyang sarili at bilang alay upang kanyang bayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. At bago ito mangyari, sabi ng aklat ng, tingnan natin ang Book of John. Ang Book of John, sa chapter 14, verse 30, sa statement ng ating Panginoon, tingnan natin ang verse na ito. Ito'y ilang mga oras na lamang bago siya ipagkanulo ni Judas sa kamay ng mga Romano, ng mga Roman soldier. Sabi rito, sa verse 30, sabi niya, hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan. Dumarating ang prinsipe ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay gagawin sa kanya yung mga bagay na gustong gawin sa kanya. At ito ay ang pagpatay sa ating Panginoon. At lahat ng mga bagay na nangyayari, mga kapatid, sa mga dito sa mundo, ang mga kasamaan na nangyayari ay merong
merong impluensya sa likuran ng lahat ng mga bagay na ito. Mamaya makikita natin pa ang isang talata. Sabi niya, hindi na ako mangusap ng ano pa mang mga bagay sapagkat, ang sabi ng wikang English, for the ruler of the world is coming. The ruler of the world is coming. So ipinapakita niya na sabi ng isang account ng banal na kasulatan, nang si Judas ay bigyan siya ng tinapay ni Jesus, dahilan sabi ng mga alagad, sabi ng ating Panginoon, merong isa sa inyo magkakalalo sa akin. Nagtanong sila, sino Panginoon? Sino ba? Ako ba? Ako ba? Ang sabi ng Panginoon, ang sino man pagsawsawan ko ng tinapay at ibigay ko sa kanya, ay siya na nga. Sinawsaw ng Panginoon ng tinapay at binigay kay Judas, sabi sa kanya, ang iyong gagawin ay gawin mo ng madali. At sabi ng banal na kasulatan, nang lumabas siya doon sa Last Supper, si Satanas ay pumasok sa kanya. That's the scripture. Siya ay pinoses ng kaaway upang gawin niya ang lahat ng mga bagay at siya'y pumaroon at ipinagbili ang ating Panginoon for 30 pieces of silver. Kaya sabi ng ating Panginoon, hindi na ako mangusap ng marami sa inyo sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan. So ang tinutukoy niya ay ang pagdating ni Judas upang siya ay ibigay sa kamay ng mga Roman soldier. Sa isa pang aklat, dito sa, puntahan natin ang aklat ng Epeso. Sa Ephesians chapter 2, nakikita natin yung influence na ginagawa ng demon spirit dito sa ibabaw ng sanlibutan. Sabi dito na aklat ng Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 1, sabi dito ng verse 1. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ng mundong ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. So, ito rin yung tinatawag na principality, sila ay mga demon forces, demon spirit dito sa ibabaw ng mundo. At sabi niya, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So ito yung nag-i-influence. So anuman ng mga bagay na nangyayari dito, na kasamaan dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng ito is been influenced. Sila ay na-influensyahan ng mga demon forces at demon spirit. Bakit ang tao ay nagiging gayon? Merong statement at illustration ng ating Panginoon na kapag ang isang tao ay umalis ang espiritu sa kanya at kapag ang espiritong yun ay gustong bumalik at kapag ang espiritong ito ay bumalik sa kanya, then magsasama pa siya ng iba pang espiritu na mas masama kaysa kanya at siya'y papasok sa kanya at ang magiging kalalagayan ng taong ito ay mas malala pa kaysa dati. At sabi niya, gayon ang mangyayari sa likong sanlibutan ito. So, pinapakita ko ang ganitong bagay, mga kapatid. Dahilan, ang sanlibutan ito ay ito'y tinatawag na kingdom of darkness. The kingdom of this world ay nasa ilalim ng puwersa ng kaaway. And whether we like it or not, mga kapatid, ang lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng ganitong klase ng dominion. Tayo ang sino man, but ang pinag-uusapan natin ay yung tinatawag na pag-transfer. Yan ang dahilan bakit dinrive ko ang point na ito para ipakita kung ano ang mundo na ating ginagalawan. Well, ang nakikita natin ay magandang
magandang sanlibutan, magandang mundo, magandang kapaligiran, pero ang mga bagay na nasa likuran ng ganitong bagay ay, tingnan pa natin ang isang talata na gusto kong bigyan ng pansin. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi ng 2 Corinthians 4, verse 4, sabi riyan, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Meron pong tinatawag na Diyos ng sanlibutan ito. Ang Diyos ng sanlibutan ito ay hindi ang Diyos. Kundi, kung ating titingnan, pakitingnan natin sa wikang English para i-drive ko ang isang point, dahilan yung God dito ay small g. Mapapansin nyo sa version ito. In whose case, the God of this world has blinded. Kung kayo ay pamilyar sa pagbabasa ng Biblia, kapag ginamit yung salitang Diyos o God, ay nasa capital yan. Kapag ito ay, especially kapag ang salitang Lord God na patungkol sa Diyos Ama, ay ito ay puro uppercase o puro capital letter, L-O-R-D-G-O-D. Pero dito ginamit yung salitang, in whose case the God of this world has blinded. So yung salitang, ang Diyos ng sanlibutan ito, balik na natin sa Tagalog. Sabi niya, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. So ibig sabihin, ang gawain ng kaaway, ang gawain ni Satanas, ang gawain ng mga demon spirit sa mundong ito ay bulagin ang mga tao. Not literally blind, to be blind, but ang ibig sabihin ay ikublis sa kanila ang katotohanan ng Diyos. Ikublis sa kanila ang katotohanan ng Diyos, kundi ang ipapront sa kanila ay ang magagandang mga bagay na nagdadala ng pagkabulag sa kanila. Sa ganitong paraan, sabi niya, ang Diyos ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, ang mga hindi naniniwala, upang sa kanila huwag subilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo o ng salita ng Diyos. Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, makikita natin, this is the kind of world that we are living in. Itong uri ng mundo na nariyan tayo. And we are not exempted. Walang sino man sa atin, mayaman, mahirap, lalaki, babae, may katungkulan o wala. And alam natin kung anong nangyayari ngayon sa ating sa mundo ng politika, kung anong nagaganap. So definitely makikita natin ito ay influence. Ang mga tao ay ini-influensyahan ng greediness, ng kasakiman, at lahat ng mga bagay, at ang gusto ng tao ay mapasa kanyang lahat ng mga bagay na kayamanan dito sa ibabaw ng sanlibutan. But the truth is, sabi ng banal na kasulatan, pag ang tao namatay, walang anumang bagay siyang pwedeng dalhin sa bagay na ito. And that's the truth of this. So pinapakita ko na ito ang kondisyon ng mundong ito. Ito ang kondisyon ng mundong ito. So ngayon, ang mundong ito ay nasa ilalim ng paghahari ni Satanas. Nasa ilalim ng paghahari ng kaaway. Nasa ilalim ng paghahari ng mga demon spirit. Dito sa ibabaw ng mundong ito, hindi natin nakikita ang mga espiritong ito, pero makikita ninyo yung kanilang gawa o yung manifestation nila sa pamamagitan ng mga impluwensya sa mga tao. So babalikan ko yung ganitong bagay na ang Diyos sa kaarawan ng mga haring ito, ang Diyos ay magtatayo ng isang bagong kaharian.
At ang plano niyang ito ay ang kaharian na kanyang itatayo ay ito ay sa pamamagitan na ang haring ito, meron pong panahon na pinapakita ang banal na kasulatan, merong panahon na tinatawag na paghahari ni Kristo sa 1,000 taon sa kanyang pagparito. Pero bago siya mag-set ng isang literal kingdom, ay nag-set muna siya ng isang spiritual na kingdom. At ang spiritual na kingdom ito, isang kaharian na hindi nakikita ng mata, wala kang castle na nakikita, wala kang kaharian na nakikita, but ito ay isang spiritual na kaharian. Ang sabi ng ating Panginoon sa siya tinanong ng isang tao, sabi sa kanya, dito sa Luke chapter 17, sabi rito ng verse 20 ng Luke 17 verse 20. Sabi riyan, at palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating kaharian ng Diyos. So meron na pong hula na pagdating ng kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya, ang sumagot dito ay ang ating Panginoong Hesus. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na magpapakita, na mapagkikita. See? Yan yung sagot ng ating Panginoon. Ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. So ang tinutukoy niya ay ang kasalukuyang pagsaset ng kingdom. Bago ang literal na kingdom na mangyayari sa panahon ng pagparito ng ating Panginoon Hesus. At sabi ng verse 21, sabi niya, ni sasabihin man nila narito o nariyan sapagkat narito, pansinin niyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So ang pagsaset niya ng kingdom ay hindi literal one, kundi ang pagsaset niya ng kingdom ay magsaset siya ng kingdom sa loob ng puso ng isang tao. Dito ay maglalagay siya ang mga tao ay magiging subject ng kanyang kaharian, hindi ng isang literal na kaharian, kundi sila'y subject ng kaharian ng Diyos, pero ito ay sa pamamagitan ng kanilang pagpapasakop sa ating Panginoong Hesus. So, dahilan ganito ang kalalagayan ng salibutan, then ang ating Panginoon ay ang layunin niya ay basahin natin muli yung verse na ating ginamit kanina. Acts chapter 26. Sa Acts chapter 26 ay pinakita ang ganitong bagay. Ang pangusap ng Panginoon, ito'y patotoo ni Pablo na kanyang sinasalita. At ang sabi ng Panginoon, sa verse 17 ng chapter 26, na iniligtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita. So ito ay komisyon ng Diyos kay Apostol Pablo. Iniligtas kita sa kamay ng mga Hudyo at sabi niya, at sa mga hentil na sa kanila ay sinusugo kita. Verse 18. Sabi rito, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. So, pinapakita niya, ito ang kalalagayan ng lahat ng mga tao. Na ang tao ay dapat maibalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag, sa ilaw. At mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. See? Mapagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila magsitanggap
ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ito'y statement mismo ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God. Upang sila ay maipanumbalik sa liwanag mula sa kadiliman at mula sa kaharian ni Satanas tungo sa Diyos. So, sa ganitong bagay, ay makikita natin na ito yung, bibigyan ko pa ng pansin yung Colossians chapter 1 verse 13 na binigyan natin ng, binasa natin kanina. Sabi ng verse na yon sa 1:13 ng Colossians, sabi niya, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So, as long na ang tao ay narito dito sa ibabaw narito sa ibabaw ng salibutan, pwede kong sabihin yung salitang by default, ang tao ay nasa ilalim siya ng kaharian ng kaaway. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng kaaway. At ang purpose ng Diyos ay sila ay alisin mula sa kaharian ng kadiliman, kapangyarihan ng kadiliman, at ilipat siya sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Mula sa kapangyarihan, mula sa kaharian ng ito, ay ililipat siya. Well, mga kapatid, hindi tayo, ang gagawin ng ating Panginoon sa mga taong ito, hindi sila ililipat ng ibang planeta. Hindi sila ililipat ng ibang lugar. Nasa parehong mundo, nasa parehong lugar sila, pero sila ay dadalhin sa ibang kalalagayan. Na sila ay hindi na mapaghaharian ng puwersa ng kaaway. Now, alam niyo ba, ang isa sa pinakamagandang example na pinakita sa Biblia ay ang kalalagayan ng Israel. Alam niyo ba na ang Israel for almost, sabihin natin, mahigit 100 taon, ay naging alipin sila doon sa lugar ng Egypt. At habang ang Israel ay naroon sa lugar ng Egypt ay merong Pharaoh, merong hari. At yung hari na naroon sa Egypt, ang siyang nasusunod sa lahat ng bagay na gusto niyang ipagawa sa bayan ng Israel. At ang kalalagayan ng Israel sa panahon yun ay sila, hindi lamang katulad, sila ay mga slave. Diba? Sila ay mga slave. Anong gustong ipagawa ng hari, ay yun ang kanilang gagawin. At ang kanilang gawain doon ay maggawa sila ng yung mga bricks na ginagawang pyramid sa lugar ng Egypt. Sila ay nagigiik ng putik na may kasamang dayami para maging matibay yung bricks na kanilang gagawin. At sa ganitong paraan ay nang sila ay nasa ganitong kalalagayan, sila ay slave. At merong mga taskmaster na nagpapahirap sa kanila. Kung gusto silang bigyan ng kota, then wala silang magawa. Yung kota ay kinakailangan nilang i-produce. At kapag nagkulang sila sa kota, hagupitin sila. So sila ay nasa ilalim ng dominion ni Paraon sa panahong yon. Pero mga kapatid, alam niyo ba ang mabuting balita? Dumating si Moses. At nang dumating si Moses, ang
ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, sabi niya, aalisin ko kayo mula sa pagkailipin sa Egypt at ililipat ko kayo sa isang lupain na aking ipinangako sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. So, habang sila ay naroon, under sila ng kapangyarihan ni Paraon. Wala silang magawa, anuman ang gustong ipagawa ni Pero sa kanya. At kung tinaasan ang kota, paalisin yung supply ng dayami, ang nangyari po, sila pang maghahanap ng dayami at pagkatapos ay saka sila gagawa ng bricks, but the same kota. So dahilan sa hirap nito ay hindi nila na-meet yung kota, ang ginawa sa kanila ay hinagupit sila. So ganun kalupit ang kalalagayan. At alam niyo pa na ganito ang kalalagayan ng tao sa kanilang buhay. Tingnan niyo ang pinapakita rito ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans chapter 7. Romans chapter 7. Sabi rito ng pangusap ni Paul sa verse 14, sapagkat nalalaman natin na ang kautosay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Dahilan ang sabi niya sa kanyang pangusap, ang bagay, ang verse 14 na nagsabi, ang bagay na, verse 15, sapagkat ang ginagawa ko, hindi ko nalalaman sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat ang ayaw kong gawin, sabi niya, datapwat ang kinapaputan ko. O ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapaputan ko, yaon ang ginagawa ko. Ito'y pagpapakita ng ang tao, gusto niyang gumawa ng mabuting bagay, pero ganun siya is slave ng kasalanan. Next verse. Ngunit kung hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. And verse 17. So kaya ngayon, hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Now, ganito ka-worse ang kondisyon ng tao. Ang tao ay merong nananahang kasalanan sa loob niya. At bukod pa sa rito, sa kasalanan na naroon, na nananahan, gusto niyang gumawa ng mabuti, pero yung masama ay dahilan merong nananahang kasalanan, mas inclined siyang gawin yung kasalanan. Inclined siyang gawin yung masamang bagay. Plus, ang influence pa ng demon spirit dito sa mundong ito. Alam niyo, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang huling pangusap, sabi rito sa verse 24, ang statement ni Paul ay ganito, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong may kamatayan? Ibig sabihin, this is the worst thing ng tao. Napakaaba niya. At ganito ang kalalagayan ng tao, mga kapatid. Ang kalalagayan ng Israel nang sila ay nasa ilalim ng kaharian ni Pero, wala silang magawa kundi ang utos ni Pero. Pero dahilan dumating si Moses. At si Moses ang ginamit ng Diyos para ilabas sila mula sa kaharian ng Egypt. At sila, nang inilabas sila, well, alam natin kung ano nangyari. Nang sila inilabas doon sa Egypt, sila ay dinala doon sa dagat na sa Red Sea. At sila ay hinabol ni Paraon. At gusto silang ibalik ni Paraon doon sa Egypt uli. Dahilan sila ay mawawalan ng slaves. Pero ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin niya sa araw na ito. Ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi nyo na sila muling makikita pang muli.
At anong ginawa ng ating Panginoon? Hinati ang dagat na pula, pinatawid sila sa tuyong lupa. At sila ay tumawid at sumunod ang mga Egyptians, pero nang makatawid ng lahat ng mga Israelita, ibinalik ang tubig sa dating kalalagayan at lahat sila ay nalunod lahat. Mula ng panahong yon, mga kapatid, wala nang kapangyarihan si Paraon sa kanila. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Wala na siyang kapangyarihan sa Israelita dahilan lumabas na sila sa kaharian ni Pero at wala na siyang power sa kanila. At ngayon, ang merong kapangyarihan sa kanila ay ang Diyos. Ang merong kapangyarihan sa kanila ay ang Diyos, at ang Diyos ang siyang nagro-rule na sa kanila. So that's the point na ating binibigyan ng pansin sa ganitong bagay. Now, alam niyo ba, dahilan sa ang kaaway ay ito ay meron siyang kapangyarihan sa lahat ng mga tao, sa tao. At maliban na ang tao ay maalis sa tinatawag na kapangyarihan ng kaaway, ang si Satanas ay merong kapangyarihan sa kanila. Pero, alam niyo ba, ang sinabi ng ating, babalikan natin yung paano magaganap yung paglipat. Paano magaganap yung paglipat ng kaharian mula sa kapangyarihan at sa kaharian ni Satanas, at paano malilipat ang bawat isa. I hope interesado kayo sa ganitong bagay. Paano malilipat? Paano siya mawawalan ng kapangyarihan sa tao? Well, ang sabi rito, balikan natin yung verse 18 ng Book of Acts 26. Ang sabi diyan, 26 verse 18 ng Book of Acts. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ang salitang pagdidilat ng mata, mga kapatid, nakakita naman sila. Mulat naman sila. Ang tinutukoy dito ay isang uri ng pagkaunawa sa layunin ng Diyos. May isang pagkaunawa sa plano ng Diyos. Dahilan ito'y paraan ng plano ng Diyos para ang tao ay ilipat mula sa kapangyarihan ng kaaway papunta sa kaharian ng Diyos. Naidilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Alam niyo ba, mga kapatid, ang unang bagay na ginagawa ng kaaway, binasa natin kanina, ay bulagin ang mga tao. Ang tinutukoy ng pagkabulag at tinutukoy ng kadiliman ay synonymous ito. Pareho ang pinapakita, ang bulag ay nasa kadiliman. Ngunit ito ay simbolikong pangusap or figure of speech, isang metaphor na kanyang pinapakita. Ang tinutukoy dito ay ang isang taong nasa kadiliman ay isang taong walang kaalaman. Ignorance. At ang gusto ng kaaway ay ang tao ay manatiling ignorant. Ignorante saan? Sa plano ng Diyos. Ignorante sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang chapter 2 ng 1 Timothy ay nagsasabi ng ganito. Sabi ng verse 4 o verse 3 ng chapter 2 ng 1 Timothy, sabi niya, ito ay mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Next verse. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. So kapag ang katotohanan ito ay hindi nalaman ng tao, ang tao ay mananatiling bulag at nasa kanyang kadiliman.
ignorance. Ang kawalan ng kaalaman sa plano ng Diyos at sa kalooban ng Diyos ay ang tao ay mananatiling nasa kadiliman. At ang tanging bagay na ipapakita ng kaaway sa kanya ay lahat ng mga bagay ng mundong ito, ang kaaliwan, ang karangyaan, ang masarap na klase ng buhay dito sa ibabaw ng mundo kahit ang tao ay nabubuhay sa kasalanan. Ay ito ang ibinibigay sa kanya. Well, ang gusto ng kaaway ay hindi mabulagan ang tao. Kagaya ng ginawa niya sa babae. Pinakita niya at sabi niya, ang bunga ng punong kahoy na inaalok sa kanya ay sinabi niya, hindi ka mamamatay kapag kinain mo yan. Ang totoo niyan ay dinaya siya ng serpente na possessed ni Satanas sa panahong yun. Ay dinaya siya at sinabi sa kanya, hindi ka mamamatay. Kung bagkus kapag kinain mo yan, mamumulat ang iyong mga mata at magiging para kang Diyos na malalaman mo ang mabuti at masama. So siya ay nadaya, siya ay kumain, pero nahulog siya sa kamay ng kaaway. At ganoon ang gustong gawin at malagay, ang gusto ng kaaway ay patuloy na ang tao ay nasa kanyang kamay. Pero dito sa bahaging ito ay ang nais ng ating Panginoon ay madilat ang ating mga mata. At sabi rito sa verse na yun, idilat ang mga mata at ipihit mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Yung 26 verse 18 ng Acts. At sabi niyan, magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Sa papanong paraan, paano sila malilipat? Upang sila magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal. Na ang pinapakita rito, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified. Ang pinapakita rito upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Ang pagtanggap ng tao ng kapatawaran ng kasalanan ay siyang pagkakataon at siyang paraan upang mabitawan siya ng kaaway. As long na, alam nyo, habang ang isang tao ay may kasalanan, hawak siya ng batas. Diba? Hawak siya ng batas. Pero kapag siya ay pinawala na ng sala, wala nang kapangyarihan ng batas sa kanya. Anong dapat gawin? Hindi na siya pwedeng akusahan dahilan malaya na siya. Now, alam nyo, ganun ang kalalagayan ng tao habang ang tao ay merong kasalanan, ang tao ay nasa kapangyarihan ng kaaway. Nasa kapangyarihan ng kaaway. Pero kapag ang tao ay pinatawad ang kasalanan, ang grip ng kaaway, ang kaaway ay hindi na magkakaroon ng hawak sa kanya. Dahilan, meron ng ibang nagmamay-ari sa kanya. Alam niyo ba, ang bagay na ito ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay sinabi na aklat ng Matthew chapter 20 verse 28. Sabi ng chapter 20 verse 28, sabi niya, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami.
Yung sinasabi kanina na maibalik sa Diyos. Maibalik sa Diyos. Ang pagparaan ng pagbabalik sa Diyos ay ang katubusan. Dahilan habang ang ikaw ay merong alahas, dumating ka sa kagipitan, ang iyong alahas dinala mo sa pawn shop. Isinanla mo dahilan sa panahon ng pangailangan. Alam niyo ba, yung ganitong idea, ngayon, ang sanlaan, ang tinatanggap ay alahas. Pero noong araw, kapag ang tao naghirap, ang isinasanla niya ay sarili niya. Yung siya ay nagiging alipin ng taong yun. At para siya ay mabuhay, maging alipin siya, at siya ay maglilingkod doon sa tao na pinagbentahan niya ng kanyang sarili at maging alipin siya, at ang pinakasweldo niya ay yung pinapakain siya at dinabadyamintan siya at siya ay nakakaraos sa araw-araw. Pero siya ay alipin. Ngunit, kung meron siyang kamag-anak na mayaman, ang gagawin ay babayaran ang kanyang pagkakabenta sa kanya, babayaran yung amo na bumili sa kanya, at kapag siya'y binayaran, yung among yun ay binayaran, then ang aliping ito ay malaya na siya at pwede nang umalis ng tahanang yon at siya ay pwede nang bumalik doon sa kanyang pamilya. Yun ang idea ng redemption. Ganon ang nangyari sa tao, mga kapatid, nang mahulog siya sa kasalanan, na ibenta ang kanyang sarili sa kamay ng kaaway at siya'y naging alipin sa tanang araw, sa lahat ng araw ng kanyang buhay, sa panahon na siya'y nabubuhay. Pero ang pinakamagandang balita ay merong ransom na ibinigay muli. Merong katubusan na ibinigay, at ang katubusang yan ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang buhay na kanyang ibinigay ay naging pangtubos sa marami, pangbayad sa marami, upang ang mga nasa pagkaalipin ay sila ay matubos. But ito ay provided na ang tao ay paano niya tatanggapin ang tinatawag na ransom money ito. Paano niya ito tatanggapin? Paano niya ito i-accept sa kanya? Paano ito may apply sa kanya? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, ito'y tinawag na katwiran ng Diyos na kanyang inilagay. At sabi rito na aklat ng book of Romans chapter 3. Sabi rito ng chapter 3 verse 21. Ngayon, datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay pinapahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Next verse. Sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng Yung katwirang ito, ibig sabihin yung ang tao ay makasalanan pero siya gagawing matuwid, ipapatawad ang kanyang kasalanan. Sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangakasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At verse 24, palibhasa'y inaring ganap, pinawalang sala, pinatawad na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ngayon, paano nga niya ngayon tatanggapin
ang kapatawaran ito. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, ay doon i-apply sa Kanya. Alam niyo, sinabi ang sagot ng ating Panginoon, or rather ni Apostol Pedro, sa mga taong nagtanong sa Kanya, nang sila'y makonvict sa kasalanan na kanilang ginawa, dahil ang pinako nila ang ating Panginoon. Nagtanong sila sa mga alagad, sa Acts 2:37, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ng kanilang puso, at sinabi nila kay Pedro at sa iba pang mga alagad at mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? At si Pedro ay sumagot at sabi niya, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now, mga kapatid, sa ganitong paraan ay pinapakita paano ang tao ay tatanggapin niya ang tinatawag na kapatawaran ng kasalanan. At kapag siya'y napatawad ng kanyang kasalanan, siya ay malilipat. Malilipat sa kaharian dahilan siya ay tinubos. Siya ay binili ng halaga. Siya ay binayaran. At dahilan siya'y binayaran, siya ay malilipat na sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag siya ay nalipat na, then mga kapatid, siya ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Siya ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Ngayon, ang merong dominion, mga kapatid, sa Kanya ay ang Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, ang tao, pansinin niyo ito, meron dalawang kaharian na pinapakita ko. Sa dalawang kaharian ito ay may dalawang hari. Kung sino ang hari doon sa kaharian yon, siya ang merong kapangyarihan doon sa kanyang subject. At kapag ang isang tao ay inalis mula sa kapangyarihan ng kahariang yon at nililipat, kapag siya'y nalipat, hindi niya na pwedeng salingin yung taong yon. Wala na siyang kapangyarihan. Alam niyo ba, mga kapatid, ang banal na kasulatan ay nagsasabi, dito sa kahariang ito, ang hari ay ang ating Panginoon. Ang ulo ay ang ating Panginoon. Ang tawag dito ay ang bawat isa na sumampalataya at pinatawad ang kanilang kasalanan, sila'y nalipat sa kaharian ng ating Panginoon. At ang kaharian ito, kaharian ng ating Panginoon ay tinatawag ding iglesia o tinatawag din na katawan ng ating Panginoon. At sabi rito na aklat ng Ephesians chapter 1, verse 22. Sabi niya, verse 22 ng Book of Ephesians, na at ang lahat ng mga bagay na ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ang iglesia na tinutukoy dito ay ang mga mananampalataya, ang kalipunan ng mga mananampalataya na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At sabi niya na siya ang pinagkaloobang maging pangulo, maging head. So ibig sabihin, dito sa iglesia, o dito sa katawan ng ating Panginoon, o dito sa kaharian ito ng ating Panginoong Hesus, ay walang authority ang kaaway. Sino ang merong authority dito? Ang ating Panginoong Hesus. Upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So ngayon, makikita natin na siya ay nalipat. Ang bawat isa na sumampalataya sa ating Panginoon at tinanggap ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang taong yan ay nalipat sa kaharian ng Diyos na hindi nakikita ng mata pero
ang epekto nito ay siya ay nailipat ang isang verse na pinakita roon ay kagaya ng isang patay na binuhay na maguli. At sabi ng Ephesians chapter 4 or chapter 2 verse 4, ang tao ay kagaya siya ng impluwensya ng kaaway at ganun ka-worse, kaaba ang kanyang buhay. Pero verse 4 ng chapter 2 ng Ephesians, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa. At kanyang inibig, sabi rito, na tayo na mga dating patay sa ating pagsalangsang ay binuhay tayo sa nakasama ni Kristo, sa biyaya tayo ay nangaligtas. At tayo ay verse 6, at tayo binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. This is the condition ng isang tao. Siya ay nalipat ngayon sa kaharian ng ating Panginoon. At ang Panginoon ngayon ang siyang merong responsibility sa Kanya. At hindi na pwedeng salingin ng kaaway ang taong ito sapagkat siya'y pag-aari ng ating Panginoon. Now, alam nyo, on the other hand, ang tinutukoy ko ay ang mga tao na hindi sila nalipat sa kaharian ng ating Panginoon. Still, ang kaaway ay merong grip sa kanila. At alam nyo, sa panahon at sa isang pagkakataon, alam natin na si Satanas ay meron siyang katapusan. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi sa lahat ng panahon, si Satanas ay magkakaroon ng kapangyarihan dito sa ibabaw ng salibutan. Hindi sa lahat ng panahon ay meron siyang kapangyarihan sa sangkalangitan o puwersa sa kahanginan. Darating ang panahon, according to the book of Revelation chapter 12, darating ang time na mawawalan siya ng authority sa kahanginan at siya ay babagsak dito sa lupa. At sa panahong yun, dahilan alam niya na mayroon na lamang kaunting panahon siya na nalalabi. Meron na lamang kaunting panahon siyang nalalabi. Kanyang ibubuhos ang kanyang puwersa dito sa ibabaw ng sanlibutan. But at the end, tandaan natin ang sabi mismo ng ating Panginoon. So we don't have enough time para ibigay ko ang detail ng ilang mga bagay. Pero pansinin ninyo, ang statement mismo ng ating Panginoong Hesus dito sa chapter 25 ng book of Matthew. Sabi ng chapter 25 ng book of Matthew ay sabi rito. Verse 41. Sabi niya, sa verse 41, kung magkagayoy, sasabihin na niya naman niya sa mga nasa kaliwa. Kung mabasahin natin ito, ay pinaghiwalay niya ang mga bansa na katulad na hiniwalay ang tupa sa kanan ng kambing sa kaliwa. Dahilan yung mga tupa ay mga taong tumulong sa kanya at ginawan siya ng mabuting bagay. Sa kabilang bahagi naman, yung nasa kaliwa, ang sabi niya rito ay magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. There will be a time of end para kay Satanas. At ang sabi rito, depart from me, then he will also say to those on his left, depart from me, accursed ones, into the eternal fire.
which has been prepared for the devil, Satan, and his angels. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan, ngunit walang kapangyarihan magpumatay ng kaluluwa. Kundi ang inyong dapat katakutan ay ang kayang pumatay ng katawan at kayang magbulid ng kaluluwa sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. So, dahilan ang dyablo ay meron siyang end. At ang mga demon spirit na mga devils, yung tinatawag na angels, yung mga demons na kanyang mga anghel na kanyang nakuha, darating ang time ng kanilang katapusan. Well, mga kapatid, ang gagawin ng kaaway, ay lahat ng kanyang subject ay kanyang isasama sa dakong yon. Alam niyo ba ang sabi rito sa book of Revelation chapter 20? Sabi ng Revelation chapter 20, darating ang panahon, yung statement na sinabi ko kanina, ang si Satanas ay mawala na ng kapangyarihan sa langit, siya ibabagsak dito sa ibabaw ng lupa at dito na lamang wala na siyang karapatan doon sa kahanginan. At darating ang isang pagkakataon na siya ay huhulihin at siya ay kukulong ng 1,000 taon. Sabi ng chapter 20, verse 1, sabi ng, at nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang dyablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. So ito yung kumbaga pa sa ating panahon ay pag-aresto sa kanya. So sa panahon na natapos yung kanyang gustong gawin dito sa ibabaw ng lupa, pero meron siyang hangganan at siya ay susunggaban o siya ay huhulihin, siya ay arestuhin at siya ay igagapos, ilalagyan ng tanikala, sabi rito, and a great chain in his hand. Merong malaking tanikala at siya ay hahawakan si Satanas at siya'y gagapusin ng 1,000 taon. At siya'y ihahagis, verse 3, ihahagis siya, bubulid siya sa kalaliman at sinarahan at tinakpan ito sa ibabaw niya upang huwag nang makapangdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So meron pong 1,000 taon ang pagkakakulong sa kanya, pero pagkatapos ng 1,000 taon, muli siyang papakawalan at siya'y mandaraya uli. At sabi ng verse 7, pagkatapos maganap ng 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan at sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Well, ito ang gawain ng kaaway, ang mandaya. Ang kapangyarihan ng kaaway para mapanatili niya ang kanyang subject is to deceive them. But ang kapangyarihan ng Diyos ay ang katotohanan. Is truth versus lies. The lies, which is siyang kapangyarihan ng kaaway para to deceive. At sabi rito, dinaya niya ang buong lupa at ang kanyang nadaya, sabi roon, sa Gog at Magog upang lipulin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ganong karami ang kanyang madadaya. Next verse. At nagsipanhik sila sa kalaparan at so pinapakita rito ang kanilang pakikipagbaka. At ito naman yung panahon ng pagpuksa
Sabi rito, at nagsipanhig sila sa kalapanan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang inibig at bumaba ang apoy mula sa langit at silang lahat ay sinupok. Yung mga taong ito ay nasupok. Verse 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at isupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Now mga kapatid, my point is this, as in closing. Ang purpose ng Diyos sa tao ay kanyang tubusin at alisin sa puwersa ng kaaway at ilipat sa kanyang kaharian. Upang ang kaaway ay mawala na ng kapangyarihan para sa kanila. Ngunit ang mga taong matitira sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay kasama niyang dadalhin sa lugar kung saan siya pararoon sa kanyang kapahamakan. So mga kapatid, salamat merong ganitong layunin ng Diyos na tubusin tayo. Ialis tayo mula sa kapangyarihan ng kaaway at dalhin tayo sa kanyang kaharian upang siya ang maghari sa atin at ang kaaway ay hindi na magkaroon ng grip sa bawat isa atin. But, ang kalunos-lunos na kalalagayan ng mga tao na mananatili sa kamay at sa kaharian ng kaaway ay silang lahat ay ibubulid sa dakong ito. Salamat sa biyaya ng Diyos at salamat sa kanyang napakainam na plano na kanyang ipinakita. Kagaya ng binasa natin kanina, na tayo'y iniligtas niya. Colossians 1:13, for He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Inilipat niya tayo. Sino man ang sasampalataya sa ating Panginoong Hesus at kakilalanin ang ginawa ng ating Panginoon ay kanyang kukunin at kanyang ililipat. At mula sa panahong yun ay hindi na siya, ang kaaway ay hindi na magkakaroon ng anumang grip sa kanya. Purihin ang Diyos, mga kapatid, tayo tumayo sa oras ito. Praise God. Hallelujah. Langin ko ng Diyos ang siyang magdagdag ng kanyang blessing sa kanyang mga salita. At ang patuloy na pagpapaunawa ng kanyang mga salita. Ito hindi gawain ng tao. Ang gawain ng mga ngaral ay mangaral. Pero ang gawain ng Diyos ay magpatunay at magpaunawa ng kanyang mga salita sa puso ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Witin natin yung awit na His Kingdom. Tunay na meron siyang kaharian na kanyang itinatag mula sa unang pagparito ng ating Panginoon. At ang resulta nito ay ang mga mananampalataya throughout the ages na mga kinukuha mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inililipat sa kanyang kaharian. Mula noon hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang kanyang pagkuha at pagtubos at pagdadala niya sa kanyang kaharian. Dahilan hanggang sa mga huling kaluluwa na kanyang kukunin at ililipat sa kanyang kaharian. Hallelujah. Uwitin natin ito bago tayo manalangin. Hallelujah. Amen. Tayo tumulog sa panalangin sa oras na ito. Aming Diyos na mapagpala at makapangyarihan. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat tunay na Ikaw ay dumating bilang tagapagligtas. Ikaw ang Moses, Lord, ng bawat isa sa amin. Ikaw ang katunayan
ng ginampanan ni Moses na naglabas ng iyong bayan mula sa pagkaalipin sa Egypt at dinala mo sila sa iyong lupain na iyong pinangako sa kanila. Panginoon, gayon din ang larawan ng bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sapagkat hallelujah, kami ay iyong inilabas, Panginoon, mula sa kapangyarihan ng kaaway, mula sa kamay ni Satanas, mula sa kapangyarihan, hallelujah, ng kaaway na gumagawa at nag-impluensya, dumadaya ng sanlibutan ito. Salamat at binuksan mo ang aming mga mata at pinakita mo sa amin at nililiwanagan mo ang aming mga kaisipan at aming nakita ang iyong dakilang plano, Panginoon. At Lord God, at salamat at ngayon ay kami nasa iyong kaharian, Panginoon. Ngunit Lord God, marami pang mga tao na naroon sa kamay ng kaaway. Marami pang mga tao na naroon, hallelujah, di pa nabubuksan ang kanilang mga mata, hindi pa naliliwanagan ang kanilang mga kaisipan, Panginoon. Lord, dalangin namin na iyo silang abutin, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na iyo silang kunin mula sa kamay ng kaaway at iyo silang ilipat, Panginoon, at dahilin sa iyong kaharian. At Lord God, kahit man sa gabing ito, kung meron, hallelujah, na ilan na mga na kaluluwa, Panginoon, na nasa kamay pa ng kaaway at nasa ilalim ng puwersa ng mundong ito, Panginoon, Lord God, abutin mo sila ng iyong biyaya. Abutin mo sila ng iyong kahabagan. Abutin mo sila ng iyong kagandaang loob, Panginoon. At iyo silang ilipat, Panginoon Diyos. Hallelujah. At hindi na magkaroon pa ng grief ang kaaway, kagaya na yung sinabi, Panginoon, ang ruler ng sanlibutan ito ay dumarating, ngunit siya'y walang anuman sa akin. Siya'y walang magagawa sa iyo, Panginoon. O Lord God, hallelujah, ang aming dalangin, Panginoon, sa uling mga araw nito, patuloy kang magligtas, patuloy kang tumubos, patuloy kang kumuha, Panginoon, ng mga kaluluwa, hallelujah, sa mundong ito, at iyong dalihin sa iyong kaharian, Panginoon. Lord God, hallelujah, meron kang spiritual na kaharian na iyong itinatag at ibinuo, Panginoon. At ito ay mga binubuo ng mga lalaki at babae na mga sumasampalataya sa iyo. Mga lalaki at babae na bautismuhan sa iyong pangalan, pinatawad ang kanilang mga kasalanan at iyong nilagyan sila ng iyong banal na Espiritu. O Lord God, hallelujah, aming tinataas sa iyo. Ikaw lamang ang siyang merong kapangyarihan na kumuha sa kanila dahilan ikaw ang tumubos sa kanila. Lord God, ang kabayaran ay naibigay na. Ang ransom money ay nabuhos ng dugo ng aming Panginoong Hesus. At ngayon, Lord God, ay yung panahon na upang pagkuha mo sa kanila, lahat ng kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ay kukunin mo sila, Panginoon, aalisin sa mundong ito, sa sanlibutan, Panginoon. Bagamat narito pa rin kami sa mundong ito, at alisin sila sa puwersa ng kaaway, at ilalagay sila sa iyong kaharian, Panginoon. Lord God, may you bless this word. Dalangin ko, Lord, ang iyong biyaya ay patuloy na lumakip sa mga salitang ito at magdala ng patuloy na conviction, Lord, sa puso ng bawat isa na iyong mga anak, Panginoon. Bawat isa na makarinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay iyo silang, hallelujah, iyo silang kukunin at iyo silang dadalhin sa iyong kaharian. Mauwi sa iyo ang kapurihan at pagpapasalamat, Panginoon. Lord, aking patuloy na dinadala sa panalangin ang aming mga panauhin sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang mag-bless sa kanila. Ikaw ang magpala sa kanila, Panginoon. Kung meron sa kanila, O Lord God, na wala pa sa iyong kaharian, Panginoon, ikaw ang tumawag sa kanila. Ikaw ang umabot sa kanila. Ikaw ang mag-unat ng iyong kamay sa kanila. Ikaw ang kumuha sa kanila at agawin mo sila, Panginoon, mula sa puwersa ng kaaway at dalhin mo sila sa iyong kaharian. Lord, ito ang aking dalangin, Panginoon. Ito ang aming samo sa iyo. Ito ang aming
pagtawag sa iyo na alam namin na ito ay iyong sakdal na kalooban upang sila ay iyong pagpalain. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya. Pinagkakatiwala namin kahit ang gabing ito, sa aming pagtatapos, sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, ng pag-iingat mo sa bawat isa sa amin na iyong mga anak, O Lord God, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, ang iyong biyaya at ang iyong kagandahang loob ay sumabawat isa. Mawi sa iyo ang buong kapurihan, karangalan, hanggang sa muli naming pagkakatipon sa ilalim ng bubong ito sa iyong biyaya. Sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, binabalik ang buong kapurihan, buong kalawalatian, at buong pagpapasalamat. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Praise God. So we say amen. Palakpakan natin Panginoon sa oras na ito. Praise be to God.